Okay, praise the Lord. So, hindi ba kayo natutuwa at ang church natin ay nagagamit sa mga mission work? Sino ritong gusto sumama sa isa sa mga mission na gagawin ng church natin? Taas ang kamay. Wow, Pastora Vicky, ang dami. Okay, so ang next mission daw po ay sa Singapore. Hindi pa. Okay, pero alam ho ninyo, it's a great privilege po na maggamit ng Panginoon to share His word. And alam po natin, for the past Sundays, ang pinaka-theme ng ating preaching is more about prayer. Most of us already know how to pray. Alam ko na mag-pray, Brother Bikes. Alam na nga namin yung mga ibang pinipreach. Pero parang bakit minsan may kulang pa rin? May sino ritong nag-aantay ng sagot ng Panginoon sa mga panalangin niya sa oras na ito? Taas ang kamay. Yan. Okay, ibig sabihin may pinagpe-pray ka pa, pero Lord, bakit parang wala pa ring sagot? Ano bang nangyayari? Bakit hindi ko pa rin natatanggap yung kasagutan? Okay? Ang buong preaching po na ito ay bahagi po nung goal natin ngayon, which is to know the answer ng Panginoon. Pero before that, let me just show you a video. You can talk to people in many ways. You can pick up the telephone, send an email, write a letter, or even hire a light aircraft and fly a banner across the sky. But if you want to talk to God, you pray. People pray in many different ways. Eyes open, eyes closed, heads up, heads down, hands together, hands in the air, hands open. And some people have developed even more elaborate methods. Prayer can be about anything. It's about how you feel, the good stuff and the bad stuff. A bit like having a really honest conversation, but with God. But it's like having a conversation. So there's no need to use special words or go to a special place, because you can pray anywhere. Like a sofa, the park, in the office, a church, a supermarket, in bed, the beach, on your own, in a group, or on your own again, or when you're otherwise engaged. And you can pray at any time. And like having a conversation, the better you get to know God, the better it becomes. And the best thing is, God talks back. Sometimes in ways we don't expect, sometimes with answers we don't always understand. But if you think He hasn't heard you, you'd be surprised by what He hears. You'd be surprised by what He knows. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Based po sa napanood natin, this is an overview about what we call the prayer. Ang pananalangin po sa Panginoon, napaka-clear ho ng binanggit dyan kanina, na ito ay isang communication natin sa Panginoon. Pero what we want to know right now, Lord, ano ba ang kasagutan na maaari mong ibigay sa aking mga panalangin? That's why I entitled this preaching as The Answer. Commonly, ang isang tao, once na tinanong natin, bakit ba nananalangin ang isang tao? Sa tagal ko na pong Kristiyano at mga counseling na akin pong nagawa, ito yung ilang mga bagay. Why do people pray? Number one, we pray because we need something. Basically, totoo yan. Nananalangin tayo, humihingi tayo kasi alam natin, gusto natin may makuha. Lord, kailangan ko nito. Lord, gusto ko nito. So that's a proper parang explanation siguro bakit ang mga tao nananalangin. Pangalawa, pag wala ng pag-asa, Lord, wala na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala na akong pag-asa, tsaka tayo lumalapit sa Panginoon. Pero pag may pag-asa, hindi, Lord, ako muna. Kaya ko to. Number 3, we pray when we gave everything we've got, and yet nothing happens. Binigay ko na lahat, Lord. Inubos ko na lahat, Lord, pero wala na talaga. Wala na akong maibigay. Pero still, hindi pa rin nasasagot yung panalangin ko. Hindi pa rin nangyayari yung gusto ko. So, I will pray. We pray to get well. Lord, may sakit po ako. Pagalingin niyo po ako. Basic. Okay?
Number 5, we pray because we are told so. Sometimes ganyan, lalo na yung mga bata. O anak, hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi ka nananalangin. Dati, hindi ka rin pwedeng gumawa ng isang bagay hanggat hindi mo pinagpe-pray itong mga panalangin ito. Okay, dapat 10 ganito, 5 ganyan, 5 ganon. Because we were told so. But technically speaking, we should pray dapat to have this kind of things. Number 1, to have a deeper relationship with God. I don't know if you will agree with this. Not all the time. Pero one way, isa lang po sa mga bagay, para malaman natin kung gaano kalalim ang isang tao sa Panginoon is sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Nag-agree po ba kayo ron? Pag yung isang tao, inassign mo mag-pray, o ikaw na muna mag-pray, ay, nahiya ako mag-pray. O kaya, nasa restaurant ka, magpe-pray ka, parang titingin ka muna sa kaliwa, sa kanan, tapos, Lord, thank you for this. Amen. Baka may makakita sa akin, nakakaya naman. Okay? Sometimes we can determine kung gaano kalalim ang isang tao sa Panginoon through on how he prays. Paano manalangin ang isang tao. Number 2, we should pray para mas makilala natin ang Panginoon, to know Him more. Katulad ng video na pinakita ko po sa inyo kanina, a video of prayer, nakikipag-communicate ka sa Panginoon. Hindi mo makikilala ang isang tao, example, ikaw ay manliligaw, gusto mong ligawan ng isang babae, pero paano mo siya makikilala kung hindi ka makikipag-usap sa kanya? Same thing with God. Hanggat hindi mo kinakausap ang Panginoon, hindi lumalalim yung pagkakakilala mo sa Kanya. So we have to know how to pray. We have to know Him more through prayer. Number 3, give thanks for everything He had done. Pasasalamat sa Panginoon. Dapat pag nagpe-pray tayo, laging may kasamang pasasalamat. Amen po ba? Amen. Pang-4, we pray when we ask for His forgiveness. We all sin and fall short of the glory of God. But because there is a forgiveness na binigay ng Panginoon, pwede ho tayong manalangin ng kapatawaran. Hindi na ho natin kailangan ng ibang mga tao. We can pray directly to God and God will forgive us. Okay. Ito ho ay tinuro before sa amin and I just want to share this to you. Basic pattern on how we pray. Kung tayo po ay nagsisimula pa lamang manalangin, siguro we can start by doing this. Acts. Ibig sabihin po ng letter A, adoration. Before we say something to God, let's adore the Lord. Lord, napakasarap po ng pagmamahal na binigay nyo. Lord, mahal na mahal po namin kayo. Ikaw po ang langit, ang nagbigay ng langit at lupa. Ikaw ang Alpha at Omega. Parang nanunuyo ka sa nililigawan mo. Ganon ang adoration. So we also do that to God. And I believe ang Panginoon ay worthy of all those adoration. C stands for confession. When we pray, let's ask for forgiveness. Panginoon, yung mga nagawa ko po kahapon, yung mga nagawa ko po ngayon, sa isip, sa salita, at sa gawa, humihingi po ako ng kapatawaran. Whether it's intentional or not, let's ask for forgiveness when we pray. Next letter is letter T, for thanksgiving. Pasalamat tayo sa Panginoon. Katulad ng binanggit ko po kanina, may mga bagay minsan, sa sobrang busy na natin sa buhay, hindi nakakalimutan na natin magpasalamat sa Lord. And letter S stands for supplication. This is the time that we can pray kung ano yung gusto nating hilingin sa Panginoon. Meron po akong isang maiksing story sa inyo. Meron daw bagong salta na kaluluwa sa langit. So, nung pag-akit niya ng langit, ang ginawa, sinalubong siya ng isang anghel. Pangalanan na lang siguro natin ang anghel na Pedro. Okay, si Pedro. So ginawa nila, habang bago yung kaluluwa, ginawa ni Pedro, tinur niya sa heaven. So habang tinutur niya, pinapakita niya, ganito yung itsura ng heaven, meron silang mga pinto na nakita. Yung unang pinto, ito yung tinatawag na silid tanggapan or receiving section. Anong nandito? Pagtingin ni Pedro, nakita niya yung mga tao abala. So tinanong niya, yung kaluluwa pala, tinanong niya yung angel na si Pedro. Nakita niya, abala yung mga tao. Sabi niya, bakit busy yung mga tao dito? So sabi ng angel, ito yung receiving section.
dito tinatanggap lahat ng mga panalangin na mga binibigay ng mga tao. So yung mga anghel, ang ginagawa nila rito, sinesegregate nila. So prayer for good health, eto lahat, yan. Prayer for house and lot. Prayer for financial breakthrough. Okay? So yun. So doon, sinesegregate yung prayer. So sabi nung kaluluwa, okay, sige. So naglakad pa sila ng konti, gamaya makita silang isa pang door. Pagpasok ni Pedro, ang dami pa rin tao at busy pa rin. Tinanong niya, Angel, ano ba tong room na to? Sabi sa kanya ng angel, eto yung tinatawag na packaging and delivery section. Ang ginagawa rito, lahat ng mga prayers na binibigay o na nagpupunta dito sa langit, after i-receive o i-consolidate, ang ginagawa ay pinapackage. Tapos dini-deliver sa mga tao na humihingi ng panalangin. So sabi ng kaluluwa, okay, sige. Okay pala, ganda pala dito. So naglakad pa sila. Meron silang isa pang nakitang pintuan. Okay? Etong pintuan na to medyo malayo. Pagpasok nila sa pintuan yun, nagulat yung kaluluwa. Sabi niya, bakit iisa lang yung tao dito? And at the same time, parang wala yatang ginagawa yung angel na nandito sa door na to. Ano bang pangalan ng door na to? Sabi nung angel, ito yung tinatawag na acknowledgement section. Sabi, nakakalungkot nga, tama ka, sabi niya dun sa kaluluwa, wala masyadong ginagawa yung angel dito. Why? Kasi pagkatapos nila makatanggap ng mga prayer request nila, nakakalimutan nilang magpasalamat sa Panginoon. And I hope this will not be the case for us Christians, lalo na po dito sa church na ito. Alam po natin that the Lord is always faithful to give us the desires of our hearts. Pero once we receive yung mga blessings na ito, kahit nga hindi pa natin nare-receive yung mga blessings na ito, dapat sinisimulan na natin ang pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Parang tahimik Huwag po kayong tahimik kasi kinakabahan po ako pag tahimik kayo. Parang nakatingin lang kayo sa akin na ganyan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Meron akong ginawa na survey, sa akin lang po ito So nagtanong ako ng 100 tao. Yes, parang Family Feud. Ito po yung survey based po sa mga nakaka-count sila na pagpe-pray ko. Meron daw 5 top 5 prayer request. Tignan nga natin kung kasama rito yung prayer request mo. Top 5 prayer request ng isang normal na tao, katulad ko. Hindi po ito nakaayos in order. Pero these are the orders na ginawa ko. Sabi sa James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask. Kaya wala kang nare-receive kasi hindi ka naman humihingi. Okay? So, tignan natin kung ano yung mga hinihingi ng mga tao every time we pray. Number 1, protection. Humihingi sila ng protection sa Panginoon. Lord, gabayan niyo po ako. Wala pong aksidente na mangyayari, Lord, in Jesus' name. Kung pupunta man ako sa ibang bansa, magkukommute man ako, maglalakad man ako, proteksyonan niyo po ng banal na dugo ang aking sarili, aking pamilya at mahal sa buhay. Sino nagpe-pray ng protection? Taas ng kamay. Amen. Lahat po tayo. Praise the Lord. Second prayer request is peace of mind. Ito yung isang bagay na madalas, hindi nabibili ng pera. Kahit mga mayayaman, minsan mahirap makatulog dahil nga walang peace of mind. Yung hindi ka masyado nag-worry sa buhay mo, nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Sino rito humihingi ng prayer ng peace of mind? Taas ang kamay. Amen. Lahat din tayo. Praise the Lord. Next, good health. Do you agree? We pray for our good health, long life. Lord, I pray na mag-function normally ang aking buong katawan. Wala pong sakit na makapasok, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay mabubuhay ng mahaba. Amen po ba? Sino rito ang humihingi ng good health sa Panginoon? Amen. Lahat din tayo. Next prayer. Siyempre, pera and material things. Kailangan ba natin ito? Yes, kailangan natin ito. Although this is not a priority, but most of us also pray for a financial breakthrough or even yung mga material na bagay. Kahit bahay, kotse, bagong sapatos, cellphone, bagong gamit sa bahay, it doesn't matter. Pero still, pinagpe-pray natin itong mga bagay na ito. Sino rito nagpe-pray ng pera at mga material things? Wow, konti lang? Ayaw nyo ng material things and money? Okay. And the good news is,
napaka-faithful ng Lord. Kahit yung mga bagay na yan ay kayang ibigay ng Panginoon dahil siya ang may-ari ng lahat ng yan. Amen? Amen. And of course, number 5, relationship. Yung mga walang asawa, we are praying. Siyempre, nagpe-pray yan ng partner nila. May mga na-counselan nga ako mga kabataan. Sabi nila, Kuya Bikes, kailangan bang isama sa prayer yung aking magiging girlfriend o yung girlfriend ko ngayon? Yes. Why did God wants you to pray for your partner? Kasi yan ang makakasama mo habang buhay eh. Di ba? Pag inalis mo yung panalangin mo sa Kanya, what will happen to you and your future family? Okay? Same thing. Yung may mga pamilya, we pray for our parents. We pray for our children. We pray for our grandparents. Lahat ng mga mahal natin sa buhay, sinasama natin sa panalangin. Amen po ba? Amen. Meron daw prayer, yung mga babae, ito po ay nakita ko lang, prayer for relationship. Pag 20 years old daw, sila, ang prayer nila ay, pwede ba nating sabay-sabay basahin? Yan, yung mga 20 years old. Lord, syempre, yan yung mga time na inire-redeem ka na ng Panginoon for your future family. So Lord, I want the best man. Nung 25 years old na sila, ito na yung prayer nila. Pakibasa nga, sabay-sabay. Ready, go. Yan. Lord, sige, good man na lang. Basta mabait. 25 na ako eh. Nung 30 na sila, eto na yung prayer nila. Yan. Basahin nga po natin. Lord, sige, kahit sino na lang. Basta meron, okay lang. Imagine, from best hanggang good, hanggang any. 40 years old na sila. Ano kaya? Lord, please naman. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko na po tatanungin kung sino ho rito yung 30, 40, or ano. Pero ang sigurong lesson na gusto kong i-imply dito po sa araw na ito is, do not settle for anything less. We have the best God. God can give you the best. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, God can give you the best. Amen. Praise the Lord. Okay, so now, eto na. Lord, nananalangin po kami sa inyo. This is what we need. The answer. I just want to let you know na every time you pray, when you ask God for something, be sure you are ready to receive His answer. Dapat sigurado ka. Pag nag-pray ka, ganun ka faithful ang Panginoon. When you pray, I just want to make it clear, every time you pray, sumasagot ang Panginoon. Sometimes the answer na binibigay ng Panginoon may not be the answer like yours or the answer that you are expecting. Minsan yung sagot na hinihingi mo sa Panginoon, parang hindi yata maganda sa paningin mo, pero sooner or later you will know why. And that's what we want to understand this morning. So be ready to receive His answer. Sabi sa Bible sa Isaiah chapter 65, verse 24, I will answer them before they even call me. While they are still talking about their needs, habang pinag-uusapan nyo pa lang yung pangangailangan ninyo, sinasagot na, I will go ahead and answer their prayers. Amen po ba? Amen. Sabi sa Matthew 6, 7, and 8, your Father knows what you need before you ask Him. Alam po ba ninyo na tinatawag natin ang Panginoon na Jehovah Jireh, which means God is our provider. A deeper meaning ng Jehovah Jireh means that, eto yun, bago mo pa hilingin sa Panginoon, yung pinagpe-pray mo, sinagot na yan ng Diyos. Hinanda na yan ng Panginoon para sa'yo. Naniniwala po ba kayo ron? Ganon ka-faithful ang Panginoon. Okay? Pero bakit nga ganon, Brother Bikes? May pinagpe-pray ako, hindi pa rin sinasagot. O wala pa rin akong sagot na naririnig sa Panginoon. Ito po yung mga sagot na gusto ko pong i-share sa inyo, which can apply sa inyong personal life. Ano ang sagot ng Panginoon? Anyway, katulad doon ang sinabi ko, God does answer prayers. In fact, He answers all your prayer. Paano kaya kapag dumating yung panahon, sa isang lugar may dalawang nanalangin? Yung isa, Lord, I pray na magkaroon ng ulan.
para yung mga halaman ko tumubo. Eh yung kapitbahay niya, nagpe-pray din sa Lord. Lord, I pray na walang ulan para matapos ko yung bubong ng bahay ko. Sa tingin nyo, sinong sasagutin doon ng Panginoon? Okay? Kaya nga, God moves on our answers prayers in a mysterious ways. Tignan nga natin yung mga sagot na maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. Yes. This is 1 John chapter 5:14 to 16. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. If we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. Amen. If it's His will, yes. So tignan natin, ano tong mga yes na to? Minsan yes, pero bakit hindi ko maintindihan? Kinategorize po natin ito in this particular manner. Number 1, yes, if it is His will. May pinag-pray ka sa Panginoon, ang sagot sa iyo ng Panginoon, isang masigabong yes. O anak, sige, mangyayari yan. Sarap no, kung ganun lagi yung prayer natin. O, sagot sa prayer natin. Number 2, yes, anak, but you are not listening. Paano to? Example, naalala ko, nagkaroon ng baha sa Marikina, yung Undoy, sa Provident Village. Hindi po ako doon nakatira, pero may mga kwento din lang na akong narinig na sobra talaga yung baha. Yung mga tao ay nandun na sa bubong. So meron daw isang tao na bumabaha na, tapos umakyat na siya sa bubong kasi first, second floor na yung baha. Nag-pray siya sa Panginoon, Lord, save me. Lord, tulungan niyo po ako na makaligtas dito sa bahang ito. Habang nagpe-pray siya, may dumaan na isang motorboat. Oh, Brad, baba ka na. Dadalhin na kita sa lugar na na safe. Sabi ng lalaki, hindi ako pupunta diyan. Ililigtas ako ng Diyos ko. So, ginawa ng motorboat, umalis na. Okay, sige. Dami pa nakakailangan. So, yung tubig ay nandito na sa kanyang paa. Sumigaw ulit siya, Lord, save me. Lord, I pray na tulungan at iligtas niyo po ako. May dumaan ulit na isang motorboat. Sabi sa kanya, Brad, halika na, malulubog na yung bahay mo, sakay ka na. Dadalhin na kita sa ligtas na lugar. Sabi niya, hindi ako sasakay. Kasi ililigtas ako ng Diyos ko. So, ginawa, umalis ulit yung motorboat hanggang yung tubig ay nandito na sa tuhod niya. Sabi niya, Lord, save me. Malapit na ako mamatay. Ligtas niyo na ako, Lord. May dumaan na chopper. Tapos yung chopper, nagbaba ng hagdanan. Sabi, halika na. Liligtas na kita. Sabi niya, hindi ako sasama sa'yo. Kasi ililigtas ako ng Diyos ko. So, nangyari, ang end ng story, umapaw na yung tubig, tinangay na siya, nalunod siya, namatay siya. Nung namatay siya, akit niya sa langit, kinausap niya si Lord. Sabi, Lord, bakit naman ganun? Ilang beses na ako tumawag sa'yo, pero hindi ka naman nakinig. Hindi mo naman dininig yung panalangin ko. Sabi ng Lord sa kanya, I sent you 2 boats and a helicopter. What else did you want? Diba? Pinadala ko na sa'yo itong mga bagay na ito, yung mga taong ito. Ano ba gusto mo? Minsan may mga ginagamit ang tao. Hindi babagsak ang blessing sa harapan mo instantly. 'Di ba? May commercial dati na may kotse, biglang yung kotse bumagsak sa harap mo. 'Di ba? Hindi ganoon. Gagamit ang tao para pagpalain ka at para sagutin yung mga panalangin mo. That's why it's as yes. Pero minsan hindi tayo nakikinig, hindi natin na-discern yung gusto ng Panginoon na sagot sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen? Amen. Third, it's a substitute yes. Ano tong substitute yes? This might be something bit different from what you have in mind, pero yung result pareho rin. Example, may nasira yung tubo mo sa bahay. Tapos, tatawag ka, may mga poster nakalagay, tubero, call, ganyan-ganyan. Tatawag ka ng tubero, Lord, I pray na meron akong makontak na tubero. Wala namang masama doon. Pero minsan ang ginagawa ng Panginoon, dahil napaka-faithful niya, minsan magpapadala siya ng kapitbahay sa'yo na magaling at marunong gumawa ng mga do-it-yourself na ganyan, ng mga tubero. At kaya niyang ayusin yan just for free. Hindi mo na kailangan gumastos.
That is a substitute yes. The result is the same. Pareho lang. Magagawa rin niyang tubo mo. Pero yung plano mo, yung idea mo, hindi yan yung idea ng Lord. Mas maganda yung idea niya sa'yo. Amen? Naintindihan po ba natin? Amen. Praise the Lord. Number 5 is a yes plus. Ito yung tinatawag na pandesal lang ang hiningi mo sa Lord, binigyan ka ng burger. Yan, di ba? Yan. Ito yung mga bagay, sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably what you ask, more than what you ask or imagine. Pag may hiningi ka sa Lord, dinadagdagan pa ng Panginoon. Di ba ang sarap humingi ng ganon? Ang sarap ng ganong example. Nagpe-pray ka ng condo unit, pero ang binigay sa'yo ng Lord, house and lot. Di ba? Nagpe-pray ka ng maliit lang na motorsiklo, pero God gave you a car. Brand new, Hammer, color black. Amen. That's my dream car. Pinaparinig ko sa wife ko. Hindi, just kidding. Okay. Di ba? Ako, mismo, personally, I am just praying for a good wife. And God gave me you. Yes. God gave me. Praise the Lord. Sabihin nyo nga sa asawa nyo yun, God gave me you. Yun. Aldab no? Brother Ted. Okay, next is a partial yes. Ito yung mga prayer na ginagrant ng Lord, pero it takes process. Ibig sabihin, hindi niya binibigay lahat. Lord, I pray for a promotion para magkaroon ako ng magandang bahay, makabili ko ng kotse, makapag-asawa ako ng maganda at magkaroon ako ng pamilya na marami. Okay, that's a good prayer actually. Pero God can give you a partial yes. Eto muna anak, ipopromote muna kita sa trabaho. Sa trabaho, ipakita mo na magiging pagpapala ka sa trabaho mo para yung sweldo mo, susunod na lang yan. After mo makuha yung malaking sweldo mo, magbigay ka sa church, magbigay ka sa mga mahihirap, and God will multiply that para makabili ka ng sarili mong bahay at kotse at kung ano pa. Merong progress na nangyayari. That is a partial yes. Amen? Amen. So napakaganda, no? Pag ang Lord ay sumagot ng yes. Pero you know what, church? Sometimes, God also answers no. Sabi rito sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. In Jeremiah 29 verse 23, simple lang anak, pag sagot ng Lord sa iyo ay no, let's say you ask for a prayer, and the Lord answers you in a no, ang ibig sabihin lang nun, number 1, it is not good for you. That's not the best for you. Pag nakuha mo yung bagay na yan, hindi yan makabubuti para sa'yo. Gusto mong magtrabaho sa isang lugar na ito, hindi binigay ng Lord. Bakit? Kasi pag binigay yan sa'yo ng Lord, magiging busy ka dyan, anak. Hindi ka na makaka-attend ng church. Baka makalimutan mo na pati pamilya mo. So hindi yan ang trabaho na para sa'yo. Ito yung ibibigay ko for you. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11 yan, God is sovereign, He knows what is best, can and holds our best interest in mind in the future. Okay, number 2, why no? Wrong motives. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Mali yung motibo mo. Pag humihingi ka at nagpe-pray ka sa Panginoon, that you may spend what you get on your pleasure. Yung mga tinatawag na self-indulgent prayer. Ito yung mga prayer na walang ibang makikinabang kundi ikaw. Sometimes God answers no on that. Lord, I pray, Panginoon, na mapangasawa ko itong taong ito. Sarili mo lang iniisip mo. Paano kung siya, hindi naman ganun ang prayer niya? Ang prayer niya, Lord, kahit sino, wag lang siya. Paano ngayon yun? Di ba? Ang laban nyo na lang dyan, sinong mas malakas sa kanila kay Lord? Sino sasagutin ng Lord sa kanila? Okay, no. Bakit no ang sagot ng Lord? Because wala kang faith. Merong doubt na nabubuo sa puso ng mga tao. In James 12:6-7, when you ask, you must believe and not doubt. Malinaw na malinaw, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.
the person should not expect to receive anything from the Lord. Pag nanalangin ka at hindi ka naniniwala na sasagutin yung panalangin mo, hindi sasagutin yan. Kaya nga, di ba, inaano natin, parang pinapractice natin, wag tayo mag-pray ng sana, Lord, sana naman, kung maawa kayo, bigyan nyo naman ako ng ganito, ganyan. Have faith. Have faith. Kailangan buo sa loob mo. The desires of your heart. Dapat naririnig ng Panginoon yan. And the Lord will answer your prayer. Ito pa, the reason why God don't want to answer your prayer because sin stops prayer from being answered. Sabi sa Psalm 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Dalawang bagay itong sin na to. Pangalawa, if your prayer will lead you to sin, hindi yan sasagutin ng Panginoon. Paano if your prayer, Lord, wag sana akong mahuli ng mga kaibigan kong nagyuyosi sa labas. Lord, wag sana akong mahuling nagnanakaw. Hindi sasagutin ng Lord yun because it will lead to sin. Tama ba? Ako po ay teacher sa loob ng 12 years na ngayon. Bilang teacher, marami akong mga estudyante. Yung mga pag-exam, ano yan, sabi nga normal daw na nagkokopyahan, nangungodi ko. So meron ako nahuli, isang estudyante. Sabi ko sa estudyante, ano yung papel sa ano mo, sa desk mo? Medyo strict po kasi akong teacher. Okay, hindi lang wala halata. Ano yung papel sa desk mo? Sabi ng estudyante, ano po, wish list. prayer ko. Sir, gano'n, sige, patingin nga. Tingin. Mga sagot to Sabi niya, ay, Lord, thank you, answered prayer. Di ba? Ang prayer mo will lead you to sin, hindi yan sasagutin ng Panginoon. That's number one. Pangalawa, anong role ng sin dito? If you keep on sinning, malamang hindi masagot ang panalangin mo. Yung intentional na magkakasala ka, mananalangin ka, tas mamaya magkakasala ka. Okay? So those are the things or reason why God will answer no. Okay? Meron pang isa na sagot ang Panginoon. Ito minsan yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Yung please wait. Anak, wait lang. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 2, I gave you milk to drink, not solid food, because you were not ready for it. You were not yet ready for it. Yung anak ni Nicole, tsaka ni G na si Santi, baby pa yan. Pag pinakain nila ni Nicole yan ng bulalo, ng papaitan, ng sisig, tatanggapin ba yan ni Santi? Malamang, kasi siguro malakas kumain si Santi. Pero, hindi pa siya prepared sa pagkain na yan. Same thing applies with our prayer sa Panginoon. Okay? Wait, anak, while I prepare you. Wait, anak, because I will prepare something for you. One good example is yung buhay ni Joseph, the dreamer, nang siya ay nakulong. For 2 years nakulong. Imagine, nananalangin siya, 2 years na siyang nakakulong. Pero what happened? Diba? Ginawa siyang in charge sa buong kaharian ng Egypt. Okay? Naghintay siya ng 2 years. Sa Genesis 37 yun. Genesis 21, si Abraham. Ilang taon si Abraham bago nagkaroon ng anak? 100 years old. Okay? Hindi ko naman sinabi mag-antay kayo ng 100 years old. Pero that's an example of a faith na nag-aantay sa gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay nila. What else? Si Joshua, si Caleb, yung mga Israelites, they travel in the wilderness for 40 years before silang naka-enter ng promised land. Right? Do you remember those story? Yun yung mga ilan lang sa mga istorya sa Bible na kung saan ang mga taong ito ay natutong magintay while God is preparing the best for them. And that is the reason why sometimes people, hindi nila nare-receive yung best nila na nanggagaling sa Panginoon kasi hindi sila marunong magintay Lord, pwede na to. Lord, eto na lang yung prayer mo. Yung sagot sa prayer mo, kiniklaim mo na eto na. Pero hindi pa yan. But once you know how to wait, tsaka mo makikita at maintindihan na ito pala yung best thing na kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen? May natututunan po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo, every time na nagpe-pray ako,
tinitignan ko lagi itong illustration na to. This is an illustration for us, na i-remind tayo every time not to give up in prayer. In 1 Thessalonians 5 verse 17, sabi diyan, pray without ceasing. Huwag kang huminto sa pananalangin. Bakit? Imagine mo ikaw yung nananalangin, may dalawang taong nananalangin dyan. Ikaw yung nasa baba o ikaw yung nasa taas. Yung diamonds dyan sa right side represents the answers for your prayer. Pero dahil tumigil ka na sa pananalangin, alam mo yung isang pukpok na lang, sasagutin na ng Lord, pero hindi mo pa pinukpok. Di ba? May mga ganong instances. Mabilis tayong give up. Pero God always reminds us na, anak, huwag kang hihintong manalangin. In due time, in my perfect timing, sasagutin ko ang iyong mga panalangin. So pag feeling mo, hindi mo nararamdaman yung pagkilos ng Panginoon, feeling mo lang yan. May ginagawa ang Panginoon sa kalangitan. Pine-prepare niya na itong mga bagay na ito para sa iyo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang pinaka-base po ng maiksing preaching ko po this morning is to understand that we have to trust God. Minsan, we are all impatient to have our prayers answered right away, but He has a purpose and often it's for our own growth. Para lumago tayo. Mag-end po ako sa ganitong story. Ito po ay nabasa ko rin lang, gusto ko pong i-share sa inyo. Meron daw isang tao na nag-pray siya. Tinanong niya si Lord. Sabi niya, Lord, pwede ho bang magtanong? Nakarelate ako rito in some way, at I hope makarelate din po kayo. Maybe not the exact prayer, pero yung situation parang ganon. Kaya every time na babasa ko ito, medyo natatouch ako ng konti. Sabi rito ng lalaki, Lord, pwede ho bang magtanong? Sabi ni Lord, sure. No problem, anak. Sige, magtanong ka. Sabi ng lalaki, promise hindi kayo magagalit, ha? Baka pag nagtanong ako, biglang bigyan niyo ako ng kidlat. Di ba? Sabi, hindi, promise, hindi ako magagalit. Sabi ng Lord sa kanya. Sabi ng lalaki, medyo frustrated na. Bakit niyo hinayaan, Lord, na mangyari sa akin lahat ng mga nangyari sa akin ngayong araw? Yun yung tanong ng lalaki. Sometimes ganun din yung tanong natin, di ba? Minsan, alam mo yung feeling na parang lahat na yata ng kamalasan sa mundo sinalo mo? Yung pag-ilag mo, ano pa rin? Mali pa rin. Okay? So ganun yung tanong nito. Sabi ng lalaki, bakit nyo hinayaan na lahat ng nangyari sa akin ngayon, hinayaan nyo mangyari? Sabi ng Lord, ano ibig mong sabihin, anak? Eto, isa-isa. Una, sabi ng lalaki, Lord, tinanghali ako ng gising. Hindi tumunog yung alarm ko, so tinanghali ako ng gising. Sabi ni God, okay, sige. Sabi ng lalaki, tapos, ang tagal mag-start nung sasakyan ko. Diba? Hindi ako naniniwala sa forever, pero yung kotse ko ayaw umandar, forever yata to, na hindi aandar. So, ang tagal mag-start ng kotse ko. Sabi ni God, okay. Sabi ng lalaki, tapos, nung nag-lunch break ako sa kantin, bumili ako ng sandwich. Ang tagal ayusin yung sandwich ko. So, nangyari, inulit nila yung ang tagal maayos yung sandwich ko, ang tagal ko nag-antay, so, nalate ako ulit pagpasok sa office after ng lunch break ko. Sabi na ganon. Sabi ni God, okay, sige. Tapos sabi ulit ng lalaki, nung pauwi na ako naman, Lord, may tumatawag sa akin, pero nawala ng baterya yung phone ko. Sakto, nagri-ring. Tapos sasagutin ka na, biglang na-off. Nawala ng baterya. Bakit ganun? Sabi ni God, okay, sige. Tapos sabi ng lalaki, at higit sa lahat, nung nasa bahay na ako, ilulublob ko yung paa ko sa foot massager, siguro medyo social sila, foot massager, dahil nga, tense na ako sa buong araw na to eh. Pero nung paglubog ko, hindi gumagana. So instead na ma-relax ako, lalo akong naaburido. Sabi niya sa Lord. Okay? Bakit niyo ginawa yun? Sabi ng tao sa Diyos.
Minsan ba may mga ganun tayong klaseng prayer? Lord, bakit? Lord, bakit yung hinayaan na mangyari to? Wala naman akong ginagawang pero bakit ganun yung nangyayari sa akin? So sumagot ang Panginoon dun sa lalaking yon. Ang sagot ng Diyos sa kanya, sabi niya, alam mo anak, nung natutulog ka, merong death angel na umaaligid sa kama mo. What I did, nagpadala ako ng isang anghel para makipag-battle sa kanya at hindi kunin ang kaluluwa mo at hinayaan ko lang na matulog ka habang nangyayari yun. Sabi nung, medyo natahimik yung lalaki. Tapos sabi sa kanya ng Panginoon, hindi ko hinayaang mag-start yung kotse mo. Alam mo kung bakit? Kasi kapag umandar yan, meron kang makakasalubong dyan sa kanto na lasing na driver at tatamaan yung kotse mo, maaksidente ka. Kaya hindi ko muna hinayaan na mag-start yung kotse mo. So medyo naging humble ng konting yung lalaki. Sabi ng Lord, yung lunch mo sa kantin, yung sandwich mo, yung gumawa nun actually may sakit. Di nakita ng boss niya, ginawa, pinakancel. Yung sandwich mo, may iba ulit na gumawa. Hindi ko pinabigay sa iyo, anak, kasi hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng sakit. Alam ko na na importante sa iyo ang trabaho mo at you cannot afford to leave your job because you are sick. Kaya na-late yung pagdating ng sandwich mo. Sabi sa kanya ng Panginoon, hinayaan kong mamatay ang telepono mo habang may tumatawag sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi yung tumatawag sa iyo, ay magbibigay ng masama at maling balita. Na kapag na-receive mo yung tawag na yon, lalo kang maaaburido. At lalong masisira ang araw mo. Kaya hindi ko hinayaang sagutin mo yung tawag na yon. Sabi ng Panginoon, at oo nga pala, alam mo ba yung foot massager ninyo sa bahay, may problem na yun eh. Once na ma-on yun, magkakaroon ng short circuit something, at mawawalan ng kuryente sa buong bahay mo. Ayokong matulog ka sa dilim. At alam ko, hindi ka nakakatulog ng mainit. Kaya instead na mawalan ka ng kuryente sa buong bahay mo, what I did, hindi ko na lang pinagana yung foot massager mo. Naintindihan po ninyo yung logic ng story na to? Alam po, sabi ng Panginoon, huwag tayong magduda sa mga pangako niya sa buhay natin. God's plan is always better than our plan. Sometimes you may not understand why. Pero sooner or later, marirealize natin bakit ito yung nangyayari sa buhay natin. Believe me, I myself have a question sa Panginoon. Lord, marami akong tanong sa Panginoon. And the good thing is, when we meet the Lord face to face in heaven, magkakaroon tayo ng quality time to talk to Him. Imagine niyo yan, imagine ko yun, na pagdating ko sa langit, Panginoon, naalala ko nung bata ako na ganito, ganyan. Bakit yung hinayaan mangyari yun? Sabihin ng Lord, okay, sige, hindi ganito kasi yan, anak. May explain ng Lord yan in details to you when you are in heaven. Diba? Lahat yan, malalaman natin yung kasagutan. Pero habang nandito tayo sa lupa, napakagandang malaman na hindi man natin alam yung kasagutan sa panalangin natin, pero nabibuild yung character natin tumitiba yung pananampalataya natin sa Panginoon. Always remember that God's ways and understanding are higher than our ways. Pag ikaw ay Kristiyano, alam mo na walang aksidente. Lahat ng nangyari sa taong ito, pag ikaw ay Kristiyano, alam mo na may purpose ang Panginoon. Bakit hinayaan niya yung mga bagay na yan na mangyari sa'yo? Kasi yan ang makabubuti para sa'yo. His ways are higher than our ways. So paano ko malalaman yung way ng Panginoon? Magpakalalim ka sa Lord. Kilalanin mo ang Panginoon. Mag-seek ka sa Kanya, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, mag-communicate ka sa Kanya day and night, and you will know His ways. Kaya di ba marami tayong mga kilalang Kristiyano, bakit kahit may mga problema sila, parang hindi sila apektado? Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila to. Alam nila yung sagot. Na pinagdadaanan nila yon, talagang dadaan lang sila, hindi sila mag-i-stay doon because they know that God has a purpose in their lives. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. We have to understand the will of God. We have to trust God.
Yun po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Yes, we pray, and yes, God answers all your prayers, all our prayers. Pero sometimes God answers in yes, no, and wait, and most of the time we have to understand why. Hindi masamang tanungin ng Panginoon. Pero wag natin yung tanungin na Lord, bakit nangyari to? Instead, let's ask God to reveal. Lord, ano po ang plano ninyo at ano po ang matututunan ko sa nangyayari ngayon? Bakit nyo pinaranas itong mga bagay na to? Ano pong matututunan ko rito? Hawak ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Alam niya ang pangangailangan mo, katulad ng pangangailangan ko. Mas marunong ang Panginoon sa atin. So if you trust your whole life sa Panginoon, binigay mo ang buong mong buhay sa Panginoon, makikita mo kung gaano magiging kaganda ang takbo ng buhay mo. Amen po ba? Ulitin ko po, sino rito yung may mga pangangailangan at may prayer sa Panginoon? Sabay-sabay po natin ipanalangin ang mga prayer na ito. At I believe in my heart that God will answer all your prayers and those answers will be the best for you. Amen po ba? What we need to do is just to trust in the Lord. Pwede ko ba kayong maanyayahang tumayo lahat? Tayo po ay mananalangin at aawit po sa Panginoon. Alam po ninyo, minsan, kahit hindi natin gusto yung sagot ng Panginoon, we just have to trust in God. May mga panalangin ka, do not be disappointed pag hindi nasagot yung panalangin mo.